Game na. Ano ba gawin ko? I-intro ka muna. Intro yun. Wait lang, ang init eh. Yung reklamo na itong vlogger na to. Guys, cancel nyo na to, please. Hindi pa siya nagsisimula i-cancel. Question and answer. Q&A. Q&A. Miss Universe yarn, So- question and answer. What is up? Mag-intro na ako. Kasi eh. mag-intro na. Intro na to. Ito na yun. Eto Game na yun. Game na. So hi guys! Nandito tayo sa kwarto ko ulit kasi wala pang gala at mag-Q&A tayo ngayon about med school. So, may hinandang mga tanong yung kapatid ko, my editor and my sister. Sa likod siya ng camera. So, let's go! Question number 1. How was NMAT for you? Mahirap siya kasi hindi ako nag-review. Pero okay lang kasi nakapasok naman ako sa cut-off ng school. Saka parang nakabawi ako dun sa mga abstract, sa mga verb. Hindi naman mahina ako sa verbal reasoning, so okay na yun. Tsaka nataon lang din siguro na madaming nag-take, so mas mataas yung chance na makuha mo yung percentile na gusto mo. Tsaka makapasok ka ng med school, yun yung Nag-review classes ako parang 2 to 3 months before ako mag-take ng NMAT. Kasi naisip ko palang mag-med school noon pero hindi pa ako sure. Pero gusto ko lang mag-take ng NMAT in case na magbago yung isip ko. Yun talaga. How did you decide to be in med school? Since sinabi mo na din na baka gusto mo lang ganun, just in case. Simula bata pa talaga, gusto ko talaga. Kaya kung hindi yun natatanong, pre-med ko medtech. So, yun. Gusto ko talaga maging doktor noon pa. Maliit pa ako eh. Kasi dahil para na-inspire yung family physician namin. No? Doon kami lagi nagpapacheck, wag may lagnat, ganun. Sabi ko parang sarap maging doktor. And kasi nag-work pa ako ng ilang buwan, so almost 3 months. Tapos after nun, parang medyo boring na siya kasi paulit-ulit lang yung ginagawa. Tapos parang gusto ko ibang gawin. Gusto ko din talaga mag-doktor. So yun, yung nagtulak lang naman sa akin yung aking minamahalang my girlfriend. Sabi niya, ituloy ko lang daw. Kasi ganun pa rin, dadaan naman pa rin yung 4 na taon, tatanda ka rin naman. Kaya pinasok ko na. So yun. So, ayun, next question. Na-mention mo na medtech yung pre-med mo nga. Paano yun nakakatulong sa'yo sa med school? Nakakatulong siya sa way na may mga alam ka na ng mga terms, tsaka may way ka na ng pag-aaral. Actually, kahit anong course naman may way ka na ng pag-aaral kung paano ka makaka-memorize, paano mo masosurvive yung school, ganun ba? Yun, may edge lang ng konti tong first year, second year kasi actually may subject din sa third year based sa mga chismis and mga kaibigan ko na may subject talaga na parang pang medtech ng third year. So, yun. Nasagot ko ba yung tanong? Parang hindi pa. So, yun, since ting naman ng med school kasi parang lahat naman back to zero. Mahirap lang siguro siya sa ibang course na walang medical background kasi bago lahat ng terms, bagong aralin, dagdag memorization, ganun. What's your favorite part of being in med school? Kasi sa school, na iaano nila sa'yo, parang tinuturo na nila yung pinaka-foundation mo as a pagiging doktor. So, may mga parts na sobrang interesting talaga. Tapos parang, kunyari sa daily, araw-araw mo, parang may times na, ganun pala siya, ganun. Tapos parang, pag may nagtatanong sa'yo, yung iba nasasagot mo, syempre, hindi pa lahat kasi hindi ka pa naman full-fledged doctor. So, yun, ma-explain mo sa kanila, ganun. Yun yung masaya dun. Sa school, sa loob ng school, syempre yung mga friends
solid kasi yung mga kaibigan ko ngayon eh. So, kahit na yung iba sa kanila, higher year, parang di pa rin nag-iiwanan kahit na... Iyak na yan ah. Di pa rin nag-iiwanan kahit na may mga nauna, may nahuli, ganun. What's the happiest moment naman you've had while being in med school? Nung first year, magsi-second year na ako. Hindi naman ako talagang student na student. Parang ano lang ako eh, parang your average student. Ganun. Eh, nakakatuwa naman nung... Ano yung tanong ulit? Yung nakakatuwa naman dun is yung hindi naman may iwasan na may mga mababagsak ang subjects. Ganun. Siyempre, sa exam, sa quizzes, babagsak, ganun. Pero kailangan bumawi. So, nung first year, patawid na kami ng second year. Dumating yung email sa amin, napasado ako, tapos going up na for second year. So, hindi pa ako sure nung una kasi alam ko naman yung mga pinaggagawa ko nung first year, ganun. Nagtanong-tanong pa ako sa mga kaibigan ko, uy, ano tong email na to, ganun. Sa mga higher batch din nakakilala ko na dun sa school nag-aaral. Sabi ko, uy, okay na ba to? Parang nung una kasing night out, hindi pa ako makapaniwala. So, nung mga hapon na, late na, yun, tsaka lang nagsikit sa akin, shit, second year na ako, ganun. So, yun yung pinakamasaya ko nun. Next question. Ito na yung mga hard questions. Mapapaisip ka talaga. Okay, what's the hardest part of medicine? Aaralin mo talaga sa sa araw-araw. Sobrang dami sa sense ng pag hindi mo nagawa to today, yung dami na yun parang magiging times 4. Ganun siya ka-OA. Promise, sobrang dami nga aralin sa isang araw. Kailangan within this day, matapos mo na yung readings para lang may makaramdam ka ng konting chill. Kasi pagka hindi, yari ka tulad ko, hindi ako nakakabasa ng ano, wala akong chill. How do you handle pressure in med school? Pressure? Wow, tibay, walang pressure! It's the motherfucking Eagle Double G. Nape-pressure ako maghabol ng grades. Di ko alam kasi parang sakit ko siya ngayon kasi sobrang late ko mag-adjust. So, lagi ako naghahabol ng grades. So, mga almost end ng SEM, lagi akong nape-pressure. Na-realize ko na itong second year, kailangan, sakripisyo talaga. Wala ka naman ng ibang gagawin kundi mag-aral, makinig. Pag di mo naintindihan, mag-aral ulit, ganun. How do you balance med school and life in general? Hindi ko siya nababalance, Day. Most of the time, nasa labas pag weekends. Pagka maaga uuwi, minsan pwedeng makalabas kung wala namang masyadong gagawin. Magagawa mo lang yan sa mga first week ng school, yan. Kaso pagdating ng next week, start na agad ng exams and quizzes and all. So parang 1 to 2 days, pag nag-start na yung class, yun lang. Dun mo lang siya magagawa. Most of the time, weekends talaga sa labas. Yun. Tsaka pagkatapos ng exams, yan. Tsaka ka lang makakapag-chill ng very light sa isang araw na kasiyahan kalaban ng isang buong SEM. Kasi minsan kahit nasa labas ka, isipin mo pa rin yung gagawin mo sa school. Hirap i-balance. Pero kailangan kasi syempre mababaliw ka niya pagka hindi mo na balance ang social and school. Yun. What kind of doctor do you want to be in the future? Etong tanong na to, guys, editor's note lang. Laging tinatanong sa kanya pero hindi niya masagot. Tignan natin kung masasagot niya na ngayon. Ngayon, meron na. Kasi, ganito. Ito una kong gusto talaga is maging anesthesiologist. Maging anesthesiologist. Tapos, kasi diba ang pre-med ko is medtech. So, nakikita ko yung mga pathologist sa laboratory. Parang okay din yung ginagawa nila kasi tumitingin sila ng slides, sila nagre-release, nagpipirma ng release form, gano'n, para ma-release yung results, gano'n. Sabi ko, parang gusto ko din to.
So parang naisama siya sa listahan ko and medyo na-overtake niya ng konti yung anesthesiology nung simula nung graduate ako ng medtech. Tapos ngayon, syempre nanonood nga ng medical dramas and all. Parang intense kasi ng surgery. So parang gusto ko maging surgeon. Gusto ko talaga. Kaso, may kasong part. Kaya hindi ko siya, yun nga sabi nga ng kapatid ko, hindi ko masagot kung ano yung gusto ko maging doktor. Lately, nakausap ko yung kaibigan ko na resident. Kaibigan ko siya way back college pa. Kasi nasabi ko sa kanya na parang ayoko mag-surgery kasi parang ang tagal-tagal pa niya. Eh gusto ko na rin mag-start ng life ko and all. Sabi niya, pwede ka pa na rin naman mag-surgery. Ganun, sabi niya sa akin. So, syempre, mahabang usapan yun. Yung iba di ko na sasabihin muna, guys. Baka sa mga ibang videos, Yun, parang na-enlighten ako sa kanya na pwede pa mag-surgery. So, yun yung top ko ngayon, surgery. Next yung anesthesiologist, if ever, yun. Pero surgery yung top 1 ko ngayon. Let's go, Grey's Anatomy! Last question. What's your message or advice to aspiring med students / doctors? Yung sa mga mag-start ng med school, pagka, kasi sayang wala ko scholarship kasi sobrang laid back ko nung college. Kung kaya ng utak nyo, kaya nyo yung pag-aaral talaga as in, tas kaya nyo magkuha ng scholarship, kaya nyo mag-med school at gusto nyo talaga mag-med school kayo, malaking tulong yung scholarship, promise. May mga nagbibigay ng 50 to up to 100% ng scholarship sa med school. Pipili ka lang talaga. Pag kaya mo, gusto mo talaga, yun walang makakapigil sa'yo, mag-take ka kung gusto mo. Kahit gaano ka katagal mag-start, basta gusto mo, go lang. Ganun. Hindi naman sa mga may kaya mag-med school, may pambayad kayo. Ganun. I-take nyo pa rin kasi syempre hindi naman sa buong taon nyo is may makakapagpaaral sa inyo. Take nyo na yung opportunity na may magpapaaral sa inyo ng med school, ganun. Kasi sayang yun nga, tulad nga sabi ng girlfriend ko, lilipas din yung 4 na taon. Eh kung inaral mo na yung 4 years, graduate ka na. 'Di ba? Makakapag-residente ka na. O kaya pwede ka nang mag-moonlight and all. Pero mag-take kayo ng specialty, mas maganda yun. Yan yung lagi sinasabi sa amin ng mga professors namin. At makapagsisihan nyo pag hindi nyo natuloy. Yun lang naman, guys. So yun lang. Di ko alam kung nakailang tanong kami. Medyo na caught up ako sa moment. Medyo magaganda yung tanong ng kapatid ko. So, sana nagustuhan nyo yung video na to. Sana may na-inspire ako ng konti. Sana. Kasi I'm your average student lang naman. Hindi tayo masyadong nag-excel sa bagay-bagay. So, like and subscribe and comment down below kung ano pang gusto nyo makitang content. Kasi, syempre guys, mahirap mag-isip ng content. So, yun. See you guys on the next vlog. May kasunod pa to, kaya mag-subscribe na kayo.